Mga babae ay mga lalaki. Tingin mga lalaki. Ilang babae ang nanloko sa inyo? Marami? Mga babae tingin sa katabi ng lalaki. Ilan ding lalaki, mga babae, ang nanloko sa inyo? Marami? Sino rin daw nanloko na? Masakit? Masakit? Hindi? Sino rin daw nasaktan? Masakit? May babalik ka ba? Hindi na. Campers, makinig po. Tingin sa akin ulit. May mga bagay kayong ginawa, hindi nyo na may babalik. Pero kaya may camp, kasi gusto namin kayong magsimula ulit. Ulitin ko po, kaya may camp. Kaya namin kayo gusto madala rito. Hindi lamang dahil may programa kami o merong camp na libre. Ang gusto ng Panginoon, 2 araw, 1 gabi, makapakinig ka ng salita ng Panginoon, kumanta ka ng mga awit ng Panginoon, at magsimula ka ulit. Ngayon, sino gusto magsimula ulit? Sino rin daw nasaktan, gusto magsimula ulit? Sino rin daw nagkamali, gusto magsimula ulit? Taas ka kamay. Sino gusto magsimula ulit? Oh, meron lamang po akong 3 advice. Meron lamang po akong 3 advice. Pero habang hindi kayo nakikinig at nag-ML kayo, hahaba ito. Gusto nyo lang umuwi? Opo. Lahat yan ng campers, tingin lang po sa akin. Bitawan ng cellphone, makinig lang po sa akin. Huwag muna kayo mag-aarutan. Huwag yung intindihin yung mga lakad nyo bukas. Sa akin lang kayo. Pwede ba? Okay, Ira, tingin sa akin. Stage, tingin lang sa akin. Iyon, tingin lang sa akin. Spark, tingin lang sa akin. Wala pong munang gagalaw, hihinga, at kung ano-anong gagawin dyan. Wala muna. 3 bagay lang. Kasi po, dito sa camp, masaya, lahat positibo, pero paglabas nyo ng camp, nandun lahat ng tukso. Ang daming barkada, masamang elemento, ang magpipilit sa iyo na gumawa ng mali sa buhay mo. Tama mali? Ulitin ko, sagutin niyo po ako ng malakas. Maraming tukso, masamang elemento, sa novaliches ang mag-uudyok sa inyo. Tama mali? So meron akong advice sa inyo. O, tingin ulit sa akin. 3 bagay ang gusto kong iwan sa inyo. Number 1, dig well our newfound relationship in Christ. After this, magkakausap pa kaya? Pwede hindi ko na kayo makilala unless magkasalubong kayo. Pwede hindi na tayo magkita kasi taga-ibang lugar kayo. Pero naalala niyo yung ginawa niyo rito? Naghulog kayo, pumunta kayo doon sa dining area, nag-pray kayo ng pagtanggap sa Panginoon, nagkaroon kayo ng relasyon kay Kristo, palalimin natin. Minsan ang young people na katulad ninyo, iniisip pa paano maging maganda ang relasyon niya sa jowa niya. Tama mali? Tama? Paano kaya sasaya yung girlfriend ko? Paano kaya sasaya yung boyfriend ko? Pero ang Diyos, hindi man lang mapansin. Sino po rito ang masaya na libre yung camp? Libre tayo, wala tayong binayaran. Tama mali? Wala kayong binayaran. Tama? Sino mahilig sa libre? Taas ka kamay, sino mahilig sa libre? Taas!
Okay, ito. Binulot yung cellphone ko, tingnan nyo nga ngayon yung cellphone nyo. Merong isang libre na alam ko, marami sa inyo, wala yan. Libre ang madaming libre sa buhay, pero ito libre, hindi nyo po napapansin, wala kayo. Wala kayong Bible app sa buhay nyo. Ang gaganda ng cellphone nyo, mamahalin ng cellphone nyo, pero yung Bible app, yung salita ng Panginoon, hindi nyo napapansin. Tama ba rin? Kasi hindi lang ang makasagot, silence means yes. Young people, makinig. Kung meron ng salita na dapat kang pakinggan at pag-aralan, salita ng Panginoon. Huwag mong ipagkibing balikat. Young people, pastor, KJ naman, Bible yan. Alam niyo po, yung salita ng Panginoon ang magiging gabay niyo sa buhay niyo. Hindi kayo gagawa ng isang mali sa buhay niyo kung ang salita ng Panginoon ginagabayan kayo. Every day, you are opening your Facebook. Tama? But you have failed to open a book we call Bible. Ang hirap po sa young people ngayon na hindi binibigyang pansin ang salita ng Panginoon. Pero ang advice ko sa inyo, magbasa tayo ng Bible. Kung totoo na tinanggap niyo si Kristo sa buhay ninyo, aba, palalimin ninyo ang relasyon niyo kay Kristo. Alam niyo po kung bakit? Ang sarap po ng may karelasyon. Di ba? Sino po rito may boyfriend? Aminin na, may boyfriend, may girlfriend. Amin, 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 amin. Taas na kamay na may mga jowa. Kasama niyo jowa nyo ngayon? Wala? Iniwan kayo? Sino kasama jowa ngayon? O, di ba? Tabi, masarap ba? Kasama ang jowa? Nakakakilig? Pero what if sabihin ko sa inyo, mas masarap karelasyon si Kristo? Yung jowa mo, mas makakita lang ng iba yan, iiwanan ka niyan. Yung jowa mo, makakita lang ng pogi, iiwanan ka niyan. Yung jowa mo lalaki, makakita lang ng mas maganda sa'yo, iiwanan ka niyan. Tama ba rin? Pero ang Diyos, tingin niyo ang Diyos. Kahit anong mali sa buhay niyo, iniwanan ka ba ng Diyos? Masarap kayang karelasyon ng Diyos. The best? Ang sarap makarelasyon ng Diyos. Aba, palalimin niyo yung relasyon niyo sa Diyos. Magbasa naman kayo ng Bible. Mag-pray naman kayo, hindi yung puro na lang kayo, amen. Puro kayo sign of the cross, amen. Kain. 3 times na kayo nagpe-pray araw-araw. Breakfast, lunch, dinner naman. Kailan yung huling kinausap ang Diyos? Seriously speaking. Campers, kailan mo huling kinausap ang Diyos? Kagabi. Kahapon, pastor. Yung seryosong usapan. Lord, ano bang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Yun ang tamang tanong. Deep well our newfound relationship in Christ. Pangalawa, look for an accountability community. Anong ibig sabihin yan, pastor? Alam nyo, kung walang magsasabi sa inyo ng mali nyo, at ang sinasabi lang ng kaibigan nyo, tama yan. O sige, mag-droga lang tayo. Sige pa, shot pa more. Sige pa, pay pa more. Sige pa. Alam nyo yung klase ng kaibigan yon? Walang kwenta. Walang kwenta ang kaibigan. O makinig, campers, huwag kayong magharutan dyan. Makinig, campers. Sige, di tayo titigil. Makinig, kung ang kaibigan nyo, dinadala kayo sa inuman,
Kung ang kaibigan nyo dinadala kayo sa pag-session, kung ang kaibigan nyo dinadala kayo sa fraternity na ang tatapang ng magkikilos, tama mali. Pagka naka-frat kayo, ganito kayo magkikilos eh. Pag walang kasamang frat, ganito eh. Sabi na. Bakit? Kasi yung frat, dahil ang pananggalang sa tapang. Ang sasabihin ko sa inyo, ang mahilig sumali sa frat, yan ang duwag. Bakit po? Kasi gusto lang malaki away. Gusto lagi patapangan eh. Gusto paglakad eh. Pagkasama yung frat eh. Pero pag wala na kasama, ganun eh. Pero alam niyo po, yung people, makinig. Kung may magsasabi sa inyo, Brad, huwag kang mag-droga. Mali yan. Brad, huwag na tayong uminom. Mali yan. Sister, huwag kang puro jowa. Mag-aral ka rin. Yan ang kaibigan. Alam niyo po, sa aming church, lahat kayo gusto namin i-welcome. And you will find people na pwedeng magsabi sa inyo ng tama nyo at ng mali nyo. Ang tawag namin doon, C-groups or community groups. We are inviting you to attend our youth jam sa Novaliches every Saturday and Sunday afternoon. You will find people there that can become your accountability community. Oy Brad, aayain ka sa tama. Hindi ka aayain ng may tama ka. Lagay mo nga dyan. Mga lalaki to, gusto laging may tama. Pero pag sinabing hindi tama, ayaw sabihin mali siya. Tama? O, young people, makinig. Kailan naging pogi ang manginginom? Sabihin ko kasi, kailan po naging pogi yung manginginom? Kailan naging pogi yung drug addict? Kailan naging maganda yung maraming jowa? Kailan naging, alam niyo yung babae nag-iipon ng mga boyfriend? Walang confidence sa sarili sa isa. Sinasaktan nyo kami mga lalaki! Tama mga lalaki? Sinasaktan nila tayo! Kaya babae, mag-isip-isip ka. Kung ang boyfriend mo naman, laging ganito ang tanong sa'yo, Sweetheart, mahal mo ba ako? Babae, makinig! Babae, makinig! Babae, makinig! Kapag ang boyfriend mo ang tanong, Sweetheart, mahal mo ba ako? Patunayan mo mo, ha? Babae, makinig! Sasabihin ko sa inyo, mga babae! Mga babae, makinig! Sasabihin ko sa inyo, may regalo ang Diyos sa mga babae. Ang tawag doon, virginity. Mga babae, hindi pang regalo ang virginity. Mga babae ngayon, New Year's Day, Valentine's, birthday, Labor Day. Mga babae tingin. Babae tingin. Kapag yan ang gusto ng hinayupak mong boyfriend, iwanan mo na yan. Lolokohin ka lang yan. Bakit po, babae? Makinig, yung virginity mo, ibinibigay lang yan sa tamang lalaki. Eh, sino magsasabi sa inyo yan? Kapag may accountability community ka, sasabihin niya kung tama ba o mali yung relasyon mo. Kaya kung gusto mong maitama buhay mo, magkaroon ka ng accountability community. We are willing to welcome you sa church namin. Pagbaba natin, i-message lang mo ako, Ron Luis Soliman
Willing na ako mag-unfriend ng 600 na friends ko para lang i-accommodate kayo. I am willing to be your accountability group. And lastly, join a family of believer. Kung naniwala ka na si Kristo tagapagligtas mo, sama ka doon sa family of believer. Every Sunday, sa church namin, sa Novaliches, 10 o'clock to 11:30, may worship service po kami doon. You're all willing to attend. And you are all welcome sa aming church. Huwag po kayong mahiya, Pastor. Saan po yung church nyo? Naka-short lang po kami. Okay lang yan. Simula lang yan. Willing po kami tanggapin po kayo. Bakit? Gusto po namin makakita ng barangay Gulod na kabataan na nababago ang buhay dahil kay Kristo. Ngayon, sa aking pagwakas, since time is irreversible, be prudent and wise in spending it. Young people, tanong, dito ako magwawakas. Paano mo gustong ma-spend ang buhay mo? Kanina may kausap akong kabataan, tanong ko rin sa kanya to. Paano mo gustong ilagi ang buhay mo sa mundong ito? Gusto mo bang lagi kang lasing? Gusto mo bang lagi kang sabog sa droga? Gusto mo bang ikaw ay babaeng lagi na lang nabubuntis ng boyfriend mo? Gusto mo bang ikaw ay lalaki na niloloko ka ng diablo na sinasabing lalaki ka pero nasa babaeng katawan ka? O babae ka pero nasa lalaking katawan ka? Niloloko lang kayo ni Satanas. Huwag kayong magpaniwala dyan. Si Satanas na nagsabi, Pastor, masakit po yan. Hindi po. Gulod knows I love LGBTQ people. But I'm telling you this, dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Lalaki, babae. Pastor, meron pong nilikha katulad namin. Sasabihin ko sa inyong wala. Bakit po? Tingnan niyo po ito Makinig kayo. Sino rito pong ipinanganak? Pinanganak ba kayo? Oo. Nung iniirig kayo ng ina nyo, di ba iniirig kayo ng nanay nyo? Nung lumabas kayo, pinalo kayo ng doktor, anong sabi ng doktor? Congratulations, Mrs. You have a baby boy. Tama mali? Congratulations, Mrs. You have a baby girl. Tama mali? May sinabi ba doon, congratulations, you have a baby tomboy. Congratulations, you have a baby bakla. Meron ba? Pastor, ba't kami ganito? Kasi ayaw mong makinig sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Young people, makinig. Hindi ako magpapakatagal. Paano mo gusto ilagi ang buhay mo? Gusto kong sagutin mo yan sa isang tahimik na reflection. I want you to close your eyes and bow your head. Wala po munang tatayo. Maupo kayo. Yuko kayo. Pigit. Habang may tumutunog na isang instrumental, wala po muna magsasalita. Young people, sige, tawanan mo. Pero paano mo gustong ilagi buhay mo sa mundong ito? Nakapikit ka ba? Pikit ka lang. Kung dito pa lang, di mo kayang sumunod, paano pa kaya sa Diyos? Paano mo gustong ilagi buhay mo? Gusto mo ba lagi ganyan na lang? Gusto mo ba lagi ka na laman ng barangay? Lagi ka laman ng inuman? Laman ka ng pag-session? Isa kang babaeng laging umiiyak kasi
nabuntis ka na naman, o niloko ka na naman, o may nangyari sa inyo, tapos iniwan ka, kaya may ka, para magsimula ka ulit. Para ulitin ng Diyos at alisin ng Diyos yung pangit mong nakaraan at baguhin ng Diyos yung buhay mo. Yung people, ang matapang na kabataan, handang magsuko ng buhay sa Diyos. Hindi yung katawa-tawa, ayaw makinig. Kasi sinasabi ko rin sa inyo, pwede ka rin ubaliwala, pero after many years, marirealize mo, tama pala yung pinagsasabi ng maliit na lalaki doon sa camp. Hindi ko na pala pwedeng ibalik yung mga nangyari ngayon. Hindi ko na pala pwedeng ibalik yung mga maling bagay na ginawa ko di tama. Pero bakit hindi ka kumuha ng tama ngayon? At sabihin mo kay Lord, Lord, tinamaan ako doon sa sinabi ng preacher mo. Gusto ko pong sumunod sa iyo. Gusto ko pong manatili ako sa mundong ito na may purpose at legacy iiwanan pagtanda ko. Kung yan ang sinasabi mo ngayon, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, it's time for you to surrender your life sa Panginoon. I mean it, Barangay Gulod. Kung natapos yung camp, wala kang desisyong isuko ang buhay sa Diyos, walang kwenta yung camp. Pero ayaw natin maging walang kwenta yung nangyari ngayon. Gusto natin, babalikan ng Novaliches na may sense of purpose ka. Young people, kung talagang matapang ka, hinahamon kita, hindi ng suntukan. Hinahamon kita na magsuko ng buhay sa Diyos. At sabihin mo, Lord, baguhin mo po yung takbo ng buhay ko. Alam mo, tutulungan kita, ipagpe-pray kita. Basta handa kang magbago ng buhay, tutulungan ka ng Diyos. Matapang ka ba yung people? Ira, gusto ko pong tanungin kita, bago ko tawagin ang ating banda, matapang ka ba? Ba't di ka magsuko ng buhay sa Diyos? Inanya ka lumapit sa harapan. Sabihin mo, Pastor, gusto ko pong isuko buhay ko. Ayoko na po ng magulong buhay. Young people, meron ba sa Ira? Stage. Meron ba sa Pastor, gusto ko na po isuko buhay ko eh. Matapang po ako. Ian, stand. I would love to leave you with a prayer. And I hope, ma-realize nyo yan as you go back sa Novaliches. Father God, thank you. I know deep in the hearts of these campers are words and promise ang galing sa iyong salita na kanilang buhay ay mababago kapag sila lumapit sa iyo. I pray God that these campers would really realize how important sa buhay nila na may Diyos. Salamat po ng marami in Jesus' name. Amen. God bless you. Madalili po muna tayo nakaupo. Pero bago tayo umuwi, meron pa tayong isang aawitin na isang kanta. But this time, pakinggan niyo po itong lyrics na ito dahil ito po ay para sa ating lahat.